Isinagawa ng Estados Unidos ang ikasampung magkasunod na gabi ng pag-atake laban sa Iran. Ayon sa US Central Command, matagumpay nilang tinamaan ang mga military command centers, air defense systems, coastal surveillance sites, missile at drone launch sites at mga communication networks na ginagamit ng Iran. Kasama sa mga tinarget ng US ang daungan ng Chabahar, gayon din ang Konarak, Bandar Abbas at Qushem Island. Pinaghihinalaan ding tinamaan ng pambobomba ang isang radar site sa Shiraz. Sa kabila ng tindi ng magkakasunod na pag-atake, iginiit ni US President Donald Trump na hindi pa nakikita ng Iran ang tunay na kakayahan ng Estados Unidos pagdating sa labanan. If we left today, it would take them decades to rebuild, and I don't believe they could ever rebuild. And honestly, they haven't seen anything yet. We've been nice. Simula nang muling sumiklab ang digmaan, 17 Amerikanong sundalo na ang nasawi habang halos 100 ang nasugatan sa magkakasunod na pag-atake ng Iran. Ayon sa Pentagon, 76% sa mga nasugatan ay nakabalik na sa aktibong serbisyo. Kasunod nito, nagbabala si Trump na posibleng sunod na atakihin ng Estados Unidos ang Pickaxe Mountain o Mount Kolang Gazla na pinaghihinalaang pinaglipatan ng Iran ng mga nuclear centrifuges. We'll be hitting that area probably pretty soon, and there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. Samantala, hindi rin tumitigil ang Iran sa pag-atake sa mga base militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Naglunsad ang hukbong sandatahan nito at ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC na magkakahiwalay na pag-atake sa mga pasilidad ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Kabilang sa mga tinamaan ang Camp Arif Jan, Camp Buehring at Ahmed Al-Jaber Air Base sa Kuwait. Gayon din ang Sheikh Isa Air Base at ilang air defense at radar system sa Bahrain. Inanunsyo rin ng IRGC ang pagsisimula ng Dark Night Operation na magsisilbing retaliatory attack ng Iran laban sa sunod-sunod na pag-atake ng Estados Unidos. Target nito ang mga Patriot missile battery at satellite communication sa Kuwait at Bahrain. Sa kabila ng mga pag-atake, iginiit pa rin ni Trump na desperado umanong makipagpulong ang Iran sa Estados Unidos. Subalit hindi pa rin ito pagbibigyan ng Washington hanggat hindi naghahain ng isang makabuluhang kasunduan ng Tehran. I will tell you, they want to desperately meet, and until they're ready to meet in a meaningful way, we have no interest in even. Sinabi naman ni US Defense Secretary Pete Hegseth na ilang beses nang binigyan ng pagkakataon ng Iran na makipagnegosasyon. Magpapatuloy naman ang operasyong militar ng Estados Unidos hanggat patuloy ang mga pag-atake sa mga commercial ships sa Strait of Hormuz. Iran's been given every opportunity to negotiate, to show that they're reasonable on the Strait of Hormuz. But if they're going to shoot at commercial shipping, then we're going to hit them, as the president said, 10 times harder, which every night we're degrading them further and further. Una nang pinabulaanan ng Iran ang mga pahayag ni Trump at iginiit na nakahanda ang Tehran na bigyan ng unforgettable lesson ang Pangulo, alinsunod na rin sa panawagan ng kanilang Supreme Leader. James Bonduyan, humahataw sa balita ngayon.